Anong mensahe ang kailangan malaman ng mga Pisces sa buong taon na to ng 2026? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nahuhulog kasi itong headset ko Kaya nagpo-pause ako dahil tatanggal sa bibig ko yung headset. Anyways, magsimula na tayo. May bida ba tayo dito? Wala. Kasi dalawa yung court card natin, so pag ganon, energy silang lahat. Okay? Mamaya, maglalagay ako ng clarifier cards. Baka may lumabas doon na description. Pero sa ngayon, ang meron tayo ay 4 of Cups, 5 of Pentacles, Page of Cups, King of Cups. Pero wait lang. Marami tayong court cards, no? Kasi pag maraming court cards, ibig sabihin, maraming tao na pwedeng maka-apekto sa magiging sitwasyon ng bida sa period na to. Na para bang hindi sila makakapag-desisyon mag-isa, or pwede ring may kumokontrol sa kanila or may nagdidikta, kaya para bang nawalan sila dito ng freedom ba na magdesisyon para sa sarili pag ganyan maraming court cards. So tingnan natin anong mabubuo ko dito sa 4 of Cups plus yun, yung sinabi ko kanina. 4 of Cups, So 4 of Cups, kinalarify ng 7 of Pentacles, 5 of Swords at Wheel of Fortune. Ang dating dito, may someone na hindi interesado. Kasi tingin ko may magbabalik sa buhay ng iba sa inyo. Kasi wala tayong description pa sa ngayon, kaya hindi natin masabi kung sino yung bida. Kasi maganda kung may description, di ba? Para malaman nyo kung kayo ba yung nasa reading, kayo ba yung bida, person nyo o kakilala nyo. Pero sa ngayon, walang lumabas. So, literal na general reading. Mamaya tignan natin dito sa susunod. So, ang dating sa akin, may magbabalik sa iba sa inyo, sa buhay ng iba sa inyo. Sa 2026. Someone na
ah, pwedeng na-intimidate kayo, na-annoyed, or ng ghost, niloko. Yung iba sa inyo, or someone na non-committal, friends with benefits, pwede rin. Case to case basis kasi. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Pero more like, may magbabalik sa buhay ng iba sa inyo. Kaya lang kasi, dito tong 7 of Pentacles siya yung card ng, pwede rin siyang card ng reflection. Kumbaga, para rin siya kasing business type ng connection. Ano ino-offer? Parang may may benefits. Ano ino-offer mo sa akin? Yun din ino-offer ko sa iyo. Yung hindi siya unconditional love. Yung type ng connection. Parang siyang barter. Hiraman sa barter. Parang para siyang sharing, giving and receiving ng goods. Kaya nga may wheelbarrow siya dito para siyang example, ito bibigay ko sa iyo tong, halimbawa tong deck na to, pero may gusto kong kapalit. Ang kapalit gusto ko pagkain. Ganun, example lang. Parang may laging kapalit. So, sa madaling salita, kaya hindi interesado do sa 4 of Cups yung bida. Kasi nga, feeling niya ba, walang kwenta yung relasyon o connection. Kasi nga, hindi siya unconditional love kasi laging may in-expect in return. Yung person niya. So, para siyang 50-50 na connection. Alam mo yun, yung magli-live-in kayo. Example lang. Tapos, 50-50 kayo sa babayarin. Para kayong roommate. Mag-roommate lang. Tapos, 50-50 kayo sa babayarin. Ganon. So, pag ganun kasi, medyo alanganin, marupok yung connection kasi hindi dama noong feminine energy yung pagmamahal ng masculine energy kasi nga walang effort. Di ba pag ganun 50-50 walang effort kasi pares lang kayo, equal. So, feeling niya barat yung partner niya o hindi siya masaya sa partner niya. Kasi nga, lagi may hinihinging kapalit yung partner niya. Pag may bibigay sa kanya yung partner niya, sa future, gusto niya may utang na loob. Kumbaga, may kapalit yung binigay niya sa future na hindi maindian ng iba sa inyo. Para siyang nagsusumbat. So, kaya yung bida dito, hindi na interesado dun sa magbabalik sa buhay niya kasi nga parang walang kwenta yung naging connection nila dahil sa 5 of Swords. Saka dito sa 7 of Pentacles, ito rin kasi ay card ng reflection from past to present. Pwede rin ganon. So,
reassessment, reevaluation, saka may halong mild dissatisfaction sa binungan ng hard work. Kaya nga pagdating sa 8 of Pentacles, nag-hard work siya ulit. Binago niya yung ginawa niyang hard work sa 7 of Pentacles. Effort siya doon. So, more like hindi interesado yung bida natin sa someone na magbabalik sa buhay niya. So, again, dun iikot sa kinuwento ko sa 5 of Swords, yung description ko kanina. Kasi may Wheel of Fortune tayo. Para kasi siyang cycle din eh. So, pag cycle, ibig sabihin, iikot lang din siya sa routine or sa inikutan niya, sa starting point. Saan siya nag-start, dun din ending point. So, kaya bilog. So, pwede rin siyang cycle o pagbalik ng someone from the past. So, again, di interesado yung someone dito, yung bida natin. Ano to? So, sinabi ko na yung description ko dito, diba? So, dito tayo sa 5 of Pentacles. Ano tong 5 of Pentacles? Parang nagwo-worry siya dito or may nawala sa buhay niya. Depende. Ano kaya yun? Depende sa lalabas dito sa clarifier cards natin na Ace of Swords, Queen of Cups, 3 of Pentacles. Five of Pentacles. May tao na tayo. Queen of Cups eh. So bida pala natin ay babae. Pwede rin lalaki kung introvert. Pero since dalawang gender, kailangan ko mamili ng isa kasi magkakalituan tayo. Pero again, ulitin ko, pwede rin to sa lalaki kung introvert. So ang pipiliin ko ay babae para isang sabi na lang ako. Mahirap kasi sasabihin ko pa yung babae, tapos lalaki. So, babae na lang. O, feminine energy. In a relationship na yung bida natin, Kaya pala wala na rin siya interesado. More like, ex niya yung magbabalik sa buhay niya. Ayun, may Ace of Swords tayo. May kinalaman sa pwede rin may kinalaman sa communication, pero again, may 5 of Swords tayo. Ay, 5 of Swords. Ano yun? 5 of Pentacles. Wait lang. Bakit kaya may 5 of Pentacles dito? Na parang mapapatrouble siya. So, may 3 of Pentacles pa, no? Tas 3 of Pentacles yung dulo. So, inisip ko, anong mangyayari? Mapapasok ba siya sa third party situation? Since, hindi naman na siya interested. So, ang dating sa akin, dalawa kasi yung Pentacles. Inisip ko kung dikit ba to dun sa una o hindi.
Dikit ba to dito? Hindi. Hindi siya dikit. Pero energy to nung babae nga. Na para bang kakaroon siya ng problem eh. Iniisip ko nga kung financial issues. O third party. Pero hindi ko financial issue to. Financial issue. Na para bang hindi mabibigyan niya ng justice. Three of Pentacles. Hindi mabibigyan ng justice yung hard work niya. Employee siya dito kasi or nag-work siya hindi alone. Kasi katulad ko, alone ako, nag-work ako alone. Ito kasi yung bida natin to. Yung babaeng in a relationship, hindi siya kasal. In a relationship lang. Wala ring anak. Pwedeng nagli-live-in pero walang anak. Ito kasi yung work niya hindi siya nag-work alone. Hindi siya freelancer o self-employed. Nag-work siya parang employee or basta may kasama siya. Hindi siya alone. So sabihin natin nagbebenta siya sa palengke pero hindi siya alone kasi meron din siyang business partner or may kasama siyang nagbebenta. Parang di mabibigyan ng justice. Meron kasi tayong Ace of Swords. Pwede rin kasi siyang justice. Kumbaga, success din naman yan. Success card. Kaya lang kasi na-partner rin siya ng Five of Pentacles na para bang walang nangyari dun sa effort niya. So 2026, may chance na ganun. Ma-feel ng iba sa inyo na yung nirelease nilang energy sa pag-hard work, hindi mapapalitan ng in-expect nilang kapalit. Pero again, hindi naman to buong taon. Pero may case lang na ganun. Ma-feel ng iba sa inyo na hindi sila satisfied sa binunga ng effort nila. Kaya pala may mga tao rito, yung sinasabi ko kanina na may ibang tao na makakapekto sa magiging sitwasyon ng iba sa inyo, hindi nila control ang sitwasyon. Kasi may mga boss sila boss, ka-workmate. So dun to papalo dito sa part na to. Pero dito same din naman dun sa una kasi in a relationship to kaya pala hindi na interesado yung babae dun sa ex niya kasi syempre in a relationship na siya di ba? Ano pang sense at entertain niya pa yon. Okay, in a relationship na siya sa iba, di ba? Kaya initsipwera na dito ng bida natin yung ex. So again, may iba sa inyo na
May magbabalik sa buhay nila. Ex. So, more like, tatama lang to sa mga magjowa lang. O, magjowa lang. O, in a relationship, pero hindi kasal. So, since in a relationship to, diba? Na-topic din yung relationship dito. So, ito yung possible partner. Ex-partner na lang. Ito yung ex-partner na maaaring magbalik sa buhay ng iba sa inyo. Sa 2026, Pisces. Pisces ulit. Scorpio. Ngayon, kung di para sa inyo itong reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Scorpio. Aquarius. Capricorn. Ito Sagittarius. Ngayon, may isa pa tayong clue. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo, okay? So, kung di man para sa inyo yung clue, edi, baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, pati person nyo, pwede rin dito. Kunin nyo nga lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa inyo o sa kakilala nyo. So, may someone dito, elderly. So, pag elderly, mga 50 na yan. 50 pataas. Ito, medium skin tone. So, ibig sabihin, hindi maputi. Hindi rin maitim. Sakto lang. Ang kulay ng balat. Ito, may someone na may salamin. Ito, practitioner. So, probably may trabaho. May someone na may trabaho. Particular sa trabaho na may kinalaman sa doktor, lawyer. Pero again, kung di ganon, walang kinalaman sa law o health field, edi may trabaho na lang. Someone na may trabaho. Di ko pala nalabas yung isa kong deck. Ito na lang. Ulit. Keeper sana eh. Kaya lang. Kalimutan ko ilabas. Anyways. Kuha tayo dito na ibang detalye. Ano na? Parang may sagabal. Kakaroon ng sagabal. Country house. Parang hindi makakapag-relax yung iba sa inyo for some reason. Kasi ito ay comfort eh. Ano kaya yon? Bakit parang magiging somewhat problematic. Maganda kung clarify natin tong part na to. Kasi maraming pwedeng meaning to. Actually, pwede nga rin yan sa relationship. Pero maganda nga kung clarify natin para mas detalyado. Wala naman sinabing literal. Ay! Seduction? Ba't seduction dito? Sasabihin ko sana, walang literal na third party. Sasabihin ko sana. Kaya lang may rose pala tayo. Seduction nga pala meaning niya. Hindi ko na malimutan. Pwede rin namang romance. So, wala naman ako na-vibe na third party. So, sabihin na lang natin may problema sa romance o attraction sa mga in relationship kasi magmumukha na tong intimacy. Ito sa gabal o problem.
Ito problem talaga. Hardship to eh. Kaya may tower tayo. So, madating sa akin, when it comes to establishment ng romance, pundasyon ng romance, tayo magkakaproblema. Or may someone na magiging conceited, arrogant, kaya siguro kakaproblema sa romance. May power struggle na maaaring mangyari, o magiging cold. May someone na magiging cold, o mailap, or gusto mapag-isa, or who knows, baka nga maging authoritative, egotistical, laging nagdidikta, parang commander, o masyadong opinionated. Yun yung problem dito. So again, romance to. So intimacy na talaga to. So tatama to sa in a relationship. Kaya pala hindi makapag-relax. Kasi nga, kakaproblema yung iba sa inyo sa relasyon. Hindi naman buong taon. Don't worry. May period lang. Kasi, remember, 12 months ang tatakbuhin ng reading na to. So, hindi naman buong taon. May araw lang or buwan na kakaproblema yung iba sa inyo. Dahil nga sa coldness. May someone na magiging cold, arrogant, conceited, commander, authoritative, egotistical. So, overall, may parang power struggle. Or pwede rin masyadong opinionated. Anyways, ito na nga tayo dito sa susunod. Ito na last deck. Kung masasabi nito. So, case-to-case basis, sabihin natin kung nawalan ng fierceness, masyado naging selfless yung iba sa inyo or weak. It's about time na mag-reflect at maging fierce. Ngayon, kung masyadong fierce naman, tingin ng iba sa inyo masyadong fierce ang ugali nila o personality, it's about time na baguhin. Kaya may reflection. So, case-to-case basis. Well, sa topic ng spirituality, kakaroon ng rebirth. So, for some reason, baka makahiligan ng iba sa inyo ang topic ng religion or spirituality sa tao na to. Noticing pleasure. Para tong self-love. I-notice naman yung pleasure, more like self-love. It's about time na pahalagahan ng inner child, pasayin ng inner child, magkaroon ng self-love, ipamper ang sarili. Ayun. So, in times of crisis, tulad ng mga sinabi ko kanina, walang masama kung magkakaroon ng self-love o pagpamper sa sarili sa pamamagitan ng pagbili ng mga gusto o nais, luho, paminsan-minsan. So, ganun dating sa buong taon na to. Eto, last na talaga. Ano pong masasabi nito? Gawin na natin tong 30 minutes. May new beginning sa topic ng career para sa iba sa inyo, or
magkakaroon ng business yung iba sa inyo. Oh. Start ng new business. Yung iba naman baka makahiligan ng pagda-diet. Yung iba baka ma-promote at maging boss. New employment, ay pwede rin. Kung walang trabaho or pag-shift ng ibang work na mas better kaysa sa previous. Yung iba sa inyo sa period na to o 2026 magiging somewhat intuitive. Ngayon, ibang case, downside ay may someone na mas bata sa iba sa inyo na baka mag-cause ng annoyance. Yun lang naman, annoyance, intimidation. Pero ito ay pasimulang prosperity or abundance, don't worry. Sa taon na to, dito pa lang magsisimula ang abundance, prosperity ng iba sa inyo kung di nila nakuha sa 2025. Dito pa lang magsisimula sa 2026. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.